sa ating mga balita, umabot na sa mahigit 40 miyembro ng PNP Special Action Force ang nasawi sa engkwentro ng mga ito sa MILF sa Mamasapano, Maguindanao. Ayon kay PNP OIC Deputy Director General Leonardo Espina, mayroon pang 11 sugatan at isang nawawala. Binigyang day naman ni DILG Secretary Mar Rojas na ito ay misencounter at hindi pagsisira sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng MILF. Ayon sa kalihim, isang lehitimong operasyon ang ikinasa ng pulisya laban sa teroristang si Zulkifli Marwan. Kapwa naman tinawag ni Rojas at Espina ang mga nasawi bilang mga bayani. Samantala, hindi makakapekto sa Bangsamoro Basic Law ang naganap na sagupaan sa Zamboanga. Ito ang sinabi mismo ni GPHP's panel head Miriam Coronel Ferrer. Dagdag ni Ferrer, hindi rin isasama sa draft ng BBL ang naganap na karahasan sa Zamboanga. Nilinaw ni Ferrer na ang naganap na karahasan ay diringgin ng Committee on Peace and Unification. Sakali mang dumulog-an niya mga proponents ng Bangsamoro Basic Law sa Korte Suprema, sinabi ni Ferrer na mas magiging masalimuot lamang ang nasabing batas. We are convinced that secession will not happen if we are able to come together as a country and welcome the establishment of the Bangsamoro through legislation. So when that happens, then there is no reason for any one group to secede. There may be some individuals who will still be calling for independence, or some motley group who will go to the streets and call for independence, but we don't think that they will get that support if the people see that the government is on their side, that the government is committed to fulfill all its commitments, and that the MILF is also embracing inclusive politics and will become good leaders of their own constituents in the near future.